chapter 28. Medyo maiksi lang naman to, 1 to 9. Kasi gusto kong buksan at imulat natin ang ating mga paningin, ang ating mga pandinig sa salita ng ating Panginoon. Kasi kung hindi babasahin, baka makawala lang yung mensahe ng ating Panginoon. Sumabay na lang kayo kung kayo ay meron mga Biblia sa inyong cellphone o sa inyong kinauupuan dyan. Awit chapter 28 verses 1 to 9. Sabi dyan, tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Sana'y iyong pakinggan itong aking kakaingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin akong nasa daigdig ng mga patay. Pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo kapag itinaas ang kamay ko sa iyong banal na templo. Huwag mo akong ibilang sa mga masasama na pawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita ay parang mga kaibigan, ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay. Parusahan mo sila sa kanilang ginagawa, pagkat mga gawa nila ay pawang masasama. Parusa sa kanila ay iyong igawad, ibigay sa kanila ang hatol na dapat. Mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin, mabubuti niyang gawa ay ayaw intindihin. Kaya't sila ay kanyang pupuksain at hindi na muling pababangon. Verse 6, si Yahweh ay dapat purihin, dininig niya ang aking mga daig. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko'y sa kanya nakalaga. Tinutulungan niya ako at pinasasaya, sa awitin pinasasalamatan ko siya. Verse 8, iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan, siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. And last verse, iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan, ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman, tulad ng pastor sa kanyang kawan. Let's go ahead and let's pray. Diyos naming banal, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na pagbubulay-bulayan po namin iyong mga. Salamat po sa karunungan at pangunawa na ipagkakaloob mo sa amin. Dago mo po aming mabalingkod sa iyong likuran. Nawa po ikaw ang aming marinig ngayong gabi, Panginoon. We are praying then na yung aming mga kapatiran na hahabol pa para po sa ganitong gawain. Dalangin ko na ingatan mo sila kung meron man. Dalangin ko din, Panginoon, na ang salita mo ay tumimo sa amin ngayong gabi. At may-apply namin ito habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayong gabi is when God seems silent, a miracle is approaching. Related ang mga parents dito sa statement na ito. Ang isang batang paslit daw, kasi ganito si Antoy. Ganito si Antoy. Ang batang paslit daw, ages 2 to 4, pag tahimik, ibig sabihin, may ginagawa yung milagro. Alam mo na yan. Very related. Mag-iingay yan o iiyak after nung milagro. Alam niyo na yan kung ano. And sa bagay na yan, may kinalaman ng ating pag-uusapan. Tanong ko lang. Naranasan niyo na bang manalangin ng taimtim sa ating Diyos? Amen. Iiyak tayo ng sobra-sobra. Amen. Tipong halos parang dugo na yung gusto natin ipatak. Pero parang tahimik lang ang langit. Parang walang nakikinig. Parang walang sagot. Parang wala siyang planong tuparin yung pinapanalangin mo. May panahon ba sa buhay natin na pakiramdam natin, Lord, kung hindi mo ako tutulungan ngayon, parang katapusan ko na. Lord, kung hindi mo ako iahahon ngayon sa hirap, parang kalulubog ko na itong habang buhay. Mga kapatid, ganyan din po yung naramdaman ni Hannah. Grabe yun. Para kay David, ang katahimikan ng Diyos ay parang kamatayan. Para sa kanya. And I'm sure kayo din, nangyari din yan sa buhay. Akin pong babalikan yung aking pong kabataan noon. Kung ako po ay paano naging pasaway sa aking mga magulang. Dumating sa point na dahil sa pamamalo ng aking ama, ay inisip kong ako ay hindi mahal
No, dumating na nga sa isipan ko na ako ay ampun lang. Tingnan nyo, wala akong kamukha sa aking mga kapatid. Diba? Diba? Dumating sa point na pakiramdam ko, no, na talagang hindi sila yung aking mga magulang. Ang awit 28 po ay isang panalangin din. No? Ang isang tao na nandoon sa ganung sitwasyon, na nasa panganib na sitwasyon. Nasa paligid niya yung kanyang mga kaaway. At pakiramdam niya, kung hindi kikilos ang Diyos, ay matatalo siya. Tayo po bilang isang tao, naniniwala ako na dumating kayo sa time na ganyan. Pero, kung inyo pong babalikan yung ating binasa kanina sa awit chapter 28, napansin niyo ba kung paano nagtapos ang awit? Yung awit 28, nagsimula sa pag-iyak, pero nagtapos sa pagpuri. And halos karamihan ang pinag-uusapan natin dito sa Psalms, kung inyong papansinin, kung inyong babalikan yung mga nauna ng chapter na ating pinag-aralan, and kung inyong i-advance reading ang inyong mga mata, ang inyong mga karunungan, karamihan, mag-uumpisa sa pag-iyak at magtatapos sa pagpupuri. Kaya ang pamagat, no, naniniwala ako na very related, na kapag nananahimik ang Diyos, kapag tila tahimik ang Diyos, umasa kayo na may milagro darating sa buhay natin. No, kapag tila tahimik ang Diyos, maganda tayo sa paparating na milagro gagawin niya. Naniniwala ba kayo na may ginagawang milagro ang Diyos? Yung pakiramdam mo na wala siyang ginagawa. Dito po sa awit, chapter 28, verse 1 to 9, makikita natin dito yung tatlong hakbang na ginawa ni Haring David. At ito rin ang dapat natin gawin kapag pakiramdam natin tahimik ang Diyos. Taas ang kamay na nakaramdam na parang tahimik ang Diyos. Nung pandemic, inisip ng tao, tahimik ang Diyos. Lalo na yung mga taong hindi naniniwala kay Diyos. Pero ako, never ko naramdaman noon na tahimik ang Diyos kasi busog naman kami nun. Halos doon nga ako tumaba yung pandemic. Busog naman kami, meron naman kami pagkain araw-araw, kahit hindi kami pumipila sa ayuda, hindi kami nalalagyan ng manok na kukuhan. No? Lagi kami nalalampasan doon eh. So this evening, pag-uusapan natin yung tatlong hakbang na ginawa ni Haring David. Ano ang gagawin natin kapag pakiramdam natin tahimik ang Diyos? Are you excited for the Word of God? Ano ba ang gagawin natin tuwing tahimik ang Diyos sa pakiramdam natin? Una, patuloy na manawagan sa Diyos. Sa verse 1 and 2, anong sabi niya dyan? Tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Sana'y iyong pakinggan itong aking karaingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin ako nasa daigdig ng mga patay. Unang ginawa ni Haring David ay lumain siya sa Diyos. Pansinin niyo, yung pagkakatawag niya sa Diyos, hindi lang simpleng Diyos, kundi sinabi niya, tagapagtanggol kong Yahweh. Bakit kaya? Kasi ang Diyos na binibigyan niya ng daing, alam niya na tagapagtanggol niya. Kahit pakiramdam niya tahimik ito, kahit pakiramdam niya walang ginagawa ito, alam niya na tagapagtanggol niya ito. And take note, sa dulong bahagi ng verse 1, alam niya na kung sakali na hindi na siya matulungan ng Diyos, tutungo siya sa daigdig ng mga patay. Between life and death na to. So meaning, sino kailangan niya? Isang tagapagtanggol. Tayo bilang isang tao, pag ang kausap natin tahimik, very related. Naniniwala ako, related kayo rito. Pag tayo, ang kausap natin ay tahimik, tahimik din tayo. Ayaw na natin magsalita. Minsan iisipin natin, ganit ang kausap natin. No? Kasi tahimik siya. Ayaw niya sumagot. Pero si Haring David, iba ang pagtanggap niya sa pananahimik ng Diyos. Sa pananahimik ng Diyos, kinilala pa rin ni Haring David kung sino ang Diyos. Kayo minsan nyo na bang inisip na sa pananahimik ng Diyos, kinalimutan na kayo ng Diyos? Si Haring David, kinilala niya pa rin ng Diyos kahit nananahimik bilang isang tagapagtanggol.
Hindi siya lumapit sa kaibigan muna. Hindi siya lalong nang hindi siya lalapit sa gobyerno noon. Kay Yahweh siya unang tumakbo kasi alam niya, ang Diyos lang ang tunay na nagtatanggol. Hindi rin niya sinabing Diyos na makapangyarihan, hari ng mga hari. Ang una niyang sinabi, tagapagtanggol ko. Mga kapatid, kapag may problema, una mo bang hinaharap ang problema? O yung tagapagtanggol mo sa problema? O baka naman tinatakbuhan nyo na lang yung problema? Madalas tayo yun eh. No, tinatakbuhan na lang natin yung problema, iniiwasan na lang natin yung problema. Sino ba ang unang tinatakbuhan natin dapat? Si David, si Yahweh agad. Kasi alam niya, walang ibang magtatanggol sa kanya, kundi ang Diyos. At pansinin niyo po kung gaano kaseryoso ang dalangin. Sabi niya, kung hindi mo ibibigay ang katugunan, para na ako nasa daigdig ng mga. Ibig sabihin, between life and death. No? Buhay at kamatayan na nakasalalay. Ganun siya ka-desperado. Pangalawa, itinaas niya ang kamay niya sa templo. Ano ba ibig sabihin ng pagtaas ng kamay ni Hari David? Tanda ko yun ng pagsuko. Sabi niya, Lord, wala na akong magagawa. Ikaw na. Sa'yo ko na ito isusuko. Church, mga kapatid, kahit nananahimik ang Diyos, huwag niyong isuko ang laban. Isuko niyo yung laban sa Diyos. Kadalasan kasi tayong mga tao, kapag di lang tahimik ang Diyos, ayaw na natin. Yung pakiramdam natin, huwag na. Huwag na lang tayo magpatuloy. Kasi hindi naman tayo papakinggan ng Diyos. Mga kapatid, isuko natin sa Kanya lahat. No? Isipin natin na si Yahweh bilang tagapagtanggol natin. Hindi yung tao, hindi yung pera, hindi yung posisyon, kundi si Yahweh mismo. Manalangin po tayo ng totoo. Itaas ang ating mga kamay at sabihin, Lord, saklolo ko. Kailangan ko po ng Lord. Kapag tahimik ang langit, huwag tayong titigil manalangin. Okay? Take note ha. Kapag tahimik ang langit at yung pakiramdam mo ay hindi nakikinig ang Diyos, huwag tayong tumigil sa pananalangin. Mas lalo tayong manamangin. Kasi ang panalangin, hindi para kumbinsihin ng Diyos. Tandaan niyo to ha. Ang panalangin, hindi para kumbinsihin ng Diyos. Ang panalangin, para ipaalala sa atin na may Diyos na nagtatanggol sa atin. Mag-aahon sa ating pinagdadaanan doon sa mga bagay na lubog na lubog. At sasama sa ating laban. Kaya huwag na huwag po natin nakakalimutan yun. Okay? Pangalawang hakbang na ginawa ni Haring David, after niyang manalangin, isuko yung kanyang buong puso, yung buong buhay. Anong ginawa niya? Ipaubaya natin kay Yahweh ang katarungan. Verses 3-5. Ang sabi niya dyan, huwag mo akong bilang sa mga masasama. Pag galit na galit ka na, ano mo ang iisipin mo? Gumante? No? Kapag punong-puno ka na ng sama ng loob, anong iisipin mo? Gumawa din ng masama. Kapag punong-puno tayo ng galit, ang iisipin natin, dapat makaganti tayo. Tama? Dapat makabawi ako. Hindi pwedeng nasapak niya ako, kailangan makasapak din ako. Pero hindi po ganyan yung ginawa ni Haring David. After niyang manalangin at kilalanin ng Diyos, isuko ang kanyang hinaing kay Lord this time. Kasama sa idudulog niya yung sama ng loob niya sa isang parang kaibigan. Ngunit hindi totoong kaibigan. No, yung tipong nagpapanggap na kaibigan. Dito nag-post ng sama ng loob si Haring David kayo. Sino ang kaaway niya? Yung mga taong pakitang tao sa harap niya. Sabi niya doon, kaibigan kita. Sa likod, may galit sa puso. Kaya ang sabi ni Haring David, Lord, huwag mo akong isama sa kanila at ikaw na ang umaga. At binigyan niya ng dahilan sa verse 5, mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin. Ibig sabihin, ang pinakamalaking kasalanan ng mga ito ay binabalwala nila
Sino dito ang may sinasakal na galit? Yung tipong galit na galit na. Yung tipong may tinatawang puot sa puso. Or may nananakit. May naninirang puri. Ang unang reaksyon natin bilang isang tao, gaganti, maninira din, ipipuko sa FB, inonote sa messenger. Halos lahat gagawin na. Halos iparamdam sa buong mundo yung galit niya. Kulang na lang pangalanan. No? Pero sabi po ng awit 28, ipaubaya mo kay Yahweh. Bakit? Bakit kaya ipaubaya kay Yahweh? Nakikita po ni Yahweh ang lahat. Walang nalilingin sa kanya. Makatarungan si Yahweh, ibibigay niya ang hatol na dapat. Yan mismo ang puso ng awit chapter 28. Actually, yan ang key verse. Una, nakikita ni Yahweh ang lahat. Sabi mo sa awit 28 verse 5, mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin. Pero tayo, tandaan po natin, si Yahweh lahat pinapansin. Wala pong lihim, walang tago. Tao lang ang hindi nakikita yung mga gawa ni Yahweh. Pero si Yahweh, lahat ng ginagawa ng tao, mabuti man o masama, napapansin niya yan. Yung chismis sa likod mo, nakikita yan ni Yahweh. Yung pandaraya natin sa kapwa, nakikita yan ni Yahweh. Yung pag-iyak mo sa gabi, nakikita niya yan. Hindi yan ay natakot. Hebreo chapter 4 verse 13, lahat ay hubad at hayag sa harap ng mga mata ng Diyos. Kaya hindi po tayo dapat matakot na walang hustisya. Lahat meron. Kasi ang hukom ng buong mundo ay hindi natutulog at hindi bulag. Kung pakiramdam natin tahimik ang Diyos, huwag tayong mangamba. Kasi inaayos pa ng Diyos yung katarungang naranasan sa kanila. Kaya nga, di ba? The vengeance is not mine. Parehang kay Lord. Pangalawa, walang nalilingid sa Kanya. Ano ba yung sinasabing walang nalilingid sa Kanya? Kaya ang mga taong mabait sa harap, may galit sa puso. Akala nila nakalusot na sila. Pero kay Yahweh po, nakikita niya ang lahat. Hindi natin kailangan mag-expose nung kalokohan ng ating kapwa. Hindi natin kailangan maging viral. Kasi ang Diyos mismo ang maglalantad sa tamang panahon. Naniniwala ba kayo? Na lahat ng ginagawa natin, si Lord ang maglalantad niya. Balikan po po nung ako po ay nasa makamundong kawalan. Nahuli po ako ng aking asawa, hindi dahil magaling siya manghuli. Naniniwala ako na kalooban yun ng Diyos. Na mahuli niya lahat ng kabalbalang ginagawa. And doon mo po napatunayan. Lilitaw ang lahat ng ginagawa ko sa pagdamuan. Sabi nga ng Dharma, ano yung sabi ng Dharma? What happens in the dark always comes to light. Ano daw? Ulit? Ulit. What happens in the dark always comes to light. Always comes the light. Balikan nyo si Dharma. Hindi ko alam gano'ng perfect yung statement niya na yun, pero yun yung lagi nilang sinasabi. Sa takdang panahon, lilitaw at lilitaw yan. No? We don't need to put, hindi na natin kailangan ilagay yung kanilang pangalan sa notes or even i-post sa Facebook. Si Lord ang magsisiwalat ng lahat. Amen po ba? No, kaya kung meron tayong tinatawag kinigimkim dahil maraming naninira sa atin, maraming may galit sa atin, hayaan mo na yan. No, ipaubaya mo kay Lord ang lahat. Wala tayong karapatang umati. Okay? Kasi si Lord ang bahala sa atin. Pangatlo, kaya ibigay natin kay Yahweh ang katarungan. Ito ang pinakamahirap. Pero ito ang pinakamahirap. Ito ang pinakamahirap, pero ito yung pinakamahirap. Sabi po sa awit 28 verse 4, parusa sa kanila yung igawad, ibigay sa kanila ang hatol na dapat.
Si David po hindi sinabing, ako ang gaganti. Tama? Never nyo yung mababasa. Kahit sa awit. Sabi niya, ikaw Yahweh ang bumatol. Bakit natin dapat ibigay kay Yahweh? Bakit kaya? Bakit iasa kaya natin sa Diyos ang lahat? Unang-una po para hindi po masira yung puso natin. Ang galit, nakakasira ng pagkatao natin. Hindi yun nakakatulong. Kailangan i-intact natin yung puso natin na may Kristo. Kailangan walang galit. Bakit? Para makapag-focus tayo kay Lord. Diba? Sabi ng verse 7, si Yahweh ang lakas ko. Hindi ako maghihiganti. Ano sabi niya doon? Verse 7, si Yahweh ang lakas ko at kalasang tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Mas makatarungan ang hatol ni Yahweh. Okay? Hindi tayo bias, hindi tayo nagagalit. Siya sakto. Sa Kanya yung karapat-dapat na ganti. Now, ang hamon sa ating mga kapatid, sino yung taong kailangan mong ipaubayan kay Yahweh? Meron ka bang naisip? Yung kapitbahay mo, yung asawa. Hindi grabe naman doon. Yung asawa daw. Grabe naman yung sa dulong bahay. Yung asawa daw. Yung nanakit, yung nandaya, yung nanira, isuko mo yan sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Yahweh, ikaw ang nakakakita. Ikaw ang nagbahala. At pag ginawa mo yan, maniwala kayo sa hindi, gagaan yung dibdib natin. Kasi papalitan yan ng Diyos. Yung bigat, yung galit natin, pagagaanin niya yan. Amen po ba? Yeah. Naniniwala po ba kayo doon? Napapalitan niya yung galit na nararamdaman natin. Kasi siya ang pinaka makatarungan sa lahat. Pangatlong ginawa niya, pinakalas. Eto, pinakadulo. Magpuri at magtiwala tayo kay Yahweh. Tapos niya ng ipanalangin. Iasa ang katarungan. This time, magpuri at magtiwala kay Yahweh. Ito po ang pinakamagandang bahagi. Biglang nag-iba yung tono ni David. Ano sabi sa verse 6 and 7? Si Yahweh ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ako'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awitin, pinasasalamatan ko siya. Tanong, may sagot na ba? May sagot na ba dun sa kanyang panalangin? Meron na kasi ang statement niya, dininig niya ang aking mga daing. Nagpuri na si David, sabi niya. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay nagpupuri. Minsan kahit wala pang nakikita sagot. Now, sa pananahimik ba ng Diyos, wala ba siyang sagot? Nung ako po ay nagse-self-reflect sa mensahe po natin ngayon, sabi ko, talaga bang pag nananahimik ang Diyos, wala siyang sagot? Or hindi lang natin makita yung sagot niya? Kasi nakapokus tayo dun sa mga bagay na nagpapabigat ng ating pakiramdam. Sa verse 7 po, 4 na bagay ang sinabi ni David tungkol nito. At naniniwala ako na ito ang pinakakailangan natin gawin para maramdaman natin yung sinasabi natin sa mundo. Anong muna yan? Si Yahweh ang lakas ko. Kapag tila tahimik ang Diyos, kapag nangihina ka, siya ang magbibigay sa iyo ng lakas para lumamit ka. Para makita mo yung sagot sa pananahimik niya. Kapag maraming bumabati mo sa iyo at nakapaligid sa iyong problema, nakakapanghina naman talaga yan. Tama? Kapag mapuputulan ka na ng tubig, mapuputulan ka na ng kuryente, wala pang internet, this time parang yung internet karutong na ng pins. Pag walang internet ang bahay, parang nakakawindang na rin eh. Parang hindi ka mapalagay. Parang kasama na. Kaya
Kaya ayaw nandun sa bahay. Si Yahweh po ang magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan. Hindi tayo umaasa sa sarili ng natin. Kapag sinabi natin si Yahweh ang lakas natin, kinikilala natin siya tuwing nangihina. Napapagod, natatakot, nahihirapan, ang Diyos ang magbabalik sa atin ng tapang at tibay. Hindi ikaw. Ang tibay natin galing kay Yahweh. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Parang sinabi natin, kailangan natin si Yahweh. Si Yahweh ang lakas mo. Kahit wala na akong lakas, siya ang lakas ko. Kahit hindi ko na kaya, siya kaya niya. Amen. Habakuk chapter 3 verse 19, si Yahweh ng Panginoon ang aming lakas. Lagi niyo pong tandaan yan. Pangalawa, sinabi niya dyan, si Yahweh ang kalasag ko. Ibig sabihin, si Yahweh po ang magpoprotekta sa atin. Ang kalasag po sa Biblia ay shield o panangga ng sundalo. Ginagamit yan para harangin ang pana, sibak, atake ng kaaway. Kaya pag sinabi mong si Yahweh ang kalasag ko, ibig sabihin, siya ang depensa natin. Sa paninira, sa chismis, sa tukso, sa takot, sa pag-atake ng kaaway, siya ang umaharap para sa iyo. Hindi lahat ng laban ay kaya natin mag-isa. Tandaan niyo po yan. Hindi lahat ng laban ay kaya natin mag-isa. Hindi individual sport ang pakikipagtunggali kay Satan. Hindi natin kaya mag-isa. Kaya naman, dapat isipin natin maigi na para sa Kanya o sa Kanya ang kaligtasan natin. Efesos chapter 6 verse 16, bukod sa lahat, kunin nyo ang kalasag ng pananampalataya. Ibig sabihin, habang nagtitiwala tayo kay Yahweh, pinapalakas niya ang kalasag natin. Magkasama din sila. No? Si Yahweh ang lasag ko at si Yahweh ang kalasag ko. Pangatlo, ano ba yung sinabi niya doon? Sa Kanya nakalagaw ang tiwala. Doon nakasandal ang puso natin bilang isang mananampalataya. Ang pananampalataya natin at ang tiwala natin ay hindi dapat nakalagak sa tao. Hindi sa asawa mo, hindi sa anak mo, hindi sa magulang mo, kahit sa pinakamatalik mong kaibigan. Hindi dapat yan magtitiwala ng gusto. Grabe yung statement, no? Sabi sa Kanya, nakalagak ang tiwala mo. Meaning, kay Lord na, wala nang iba. Hindi ko sinabi huwag niyong pagkatiwalaan yung asawa niyo, ha? Hindi ko sinabi huwag niyong pagkatiwalaan yung anak niyo. Ang ibig ko lamang kung sabihin, mas lalo tayong mag-focus, maglagay ng tiwala sa ating Diyos. Kasi kahit si Aring David, ang kumalaban sa kanya, anak niya. Tama? So, sino pang lalapitan niya? Dapat ang Diyos. Pangapat, tinutulungan niya ako at pinapasaya. Grabe, no? Ibig sabihin, hindi lang siya sandigan mo sa hirap, siya rin yung dahilan ng saya mo. Titigan mo yung asawa mo ngayon kung nandyan. Titigan mo yung anak mo ngayon kung nandyan. Titigan mo ngayon yung kaibigan mo kung nandyan. Bakit kinikilig yung isa? Siya ba yung saya mo? Siya ba? Mga kapatid, I know, makakaroon tayo ng saya. Pero iba, ang sayang ipaparamdam sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung saya na galing sa Kanya, hindi na ubos kahit may problema. Kasi hindi po sa sitwasyon nakabase yung saya na kaya niyang ibigay, kundi sa presensya niya. Naniniwala po ba kayo? Si Yahweh ang lakas ko, si Yahweh ang kalasag ko, sa Kanya nakalagak ang tiwala ko. Next, last, tinutulungan niya ako at pinasasaya.
Nakagaan sa puso basahin, no? Nakaka-bless. Parang ang bigat kanina, pero gumagaan kasi kasama natin ang ating Panginoon. Malaking bagay po mga kapatid yung gusto iwan sa atin ng talata 28. Iba ang pakiramdam ng awit 28. Mga kapatid, sa ating pong conclusion, ang awit 28 ay nagtuturo sa atin ng tatlong hambag. Manawagan kay Yahweh, siya ang tagapagtanggol mo, itaas mo ang kamay mo sa Kanya, ipaubaya kay Yahweh, siya ang hukom, huwag kang maghihirap. And lastly, magpuri at magtiwala ka kay Yahweh, siya ang lakas, kalasag at bastol mo. Baka ngayon nasa verse 1 ka, pakiramdam mo nasa daigdig ka ng mga patay. Pero ang layunin po ng Diyos ay dalhin tayo sa verse 9. Kung saan maranasan mo siya bilang pastor, mag-aalaga sa iyo. Kaya manawagan po tayo at ipaalala, ipaubaya at magpuri. Sapagkat si Yahweh ang ating tagapagtanggol, magpakailanman. Kaya naman mga kapatid, kapag tila tahimik ang Diyos, we are really sure something is happening. O may milagro mangyayari. Amen. Naniniwala po ba kayo na may milagrong paparating? Kahit tila tahimik ang Diyos. Taas ang kamay na nakaramdam ng pananahimik ng Diyos dito. And take note, nandito ka pa rin, nananambahan. Ibig sabihin, may milagrong dumating sa buhay mo. Hindi na pinatayaan. Amen. Sa Kanya po ang parangal at papuri. God bless po sa bawat isa.